Maghihigpit raw ng sinturon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba ng pambansang budget sa nalalabing bahagi ng kanyang termino. Iyan at iba pang laman sa balitang hatid ni MJ Montihar. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Hihigpitan raw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-aproba sa taunang pondo ng bansa. Bahagi ito ng kanyang panapos sa pahayag sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Kasunod ito ng issue sa BICAM o ang 2025 BICAM Report na unay naglalaman ng mga lump sum at insertions. Ilang senador, kabilang si Senator Amy Marcos, ang nagbabala na labag ito sa proseso at posibleng magbunga ng pork barrel style allocations. Sabi Presidente Marcos, hindi na raw ito mauulit. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Handa rin daw ang presidente na tumindig laban sa Kongreso kung hindi iaayon ang pambansang pondo sa panukala ng Office of the President sa ilalim ng NEP. Ang NAP o ang National Expenditure Program ang inisyal na panukalang budget na isinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ngunit sa kaso ng 2025 budget, malaki ang pinagkaiba nito sa BICAM Report o ang pinal na bersyon ng budget na pinagkasunduan ng Senado at Kamara matapos ang mga hearing. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Matatandaan na nakabinbin ngayon sa Supreme Court ang petisyong kumekosyon sa bisa ng 2025 national budget. Kaugnay nito ay nanawagan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na agad resolbahin ng Supreme Court ang constitutional issue na bumabalot sa 2025 budget. Ayon kay Attorney Rodriguez, ang desisyon ng Supreme Court ay kritikal para maiwasan ang pag-ulit ng mga irregularidad at matiyak ang pagsunod sa saligang batas sa lahat ng susunod na budget deliberations. At nakakalungkot, magsisimula na naman yung pagtalakay sa 2026 national budget, hindi pa natatapos itong issue ng 2025 unconstitutional national budget. Bukod pa riyan, hindi pa rin inilalabas yung hatol ng Korte Suprema doon sa 60 billion missing PhilHealth funds, yung kinuha ng national government, ng executive department mula sa PhilHealth. Dapat yan ay aksyonan na ng Korte Suprema so that everyone will be guided. Mismo si dating Pangulong Duterte ang pumuna noon sa issue, partikular na sa alokasyon sa Department of Agriculture at ang Program Appropriations. Hindi ito napunan bago pa man nilagdaan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Montihar, SMNI News.